Amen. So purihin ng Panginoon at tunay po na napakahalaga ng pananalangin para po sa bawat isa sa atin at lalo na rin po sa mga alam naman natin na talagang hanggang ngayon ay humaharap sa talagang matinding pagsubok at alam naman natin na ang bansa po natin o ang mundo ay hindi pa rin po tapos sa pakikipaglaban sa lahat ng uri po ng sakit, lalo na po sa mga kumakalat na virus. Dito sa ating COVID-19 na hanggang ngayon ay talagang marami pa rin po ang nadadali, marami pa rin po ang nagkakasakit, marami pa rin po ang naapektuhan. Kaya nga sana talagang atin pong patuloy na ipanalangin. Ito hong nangyayari sa atin ay kumbaga para bang pakiramdam natin paunti-unti na umaayos, lumuluwag pero hindi ho natin alam. Dahil meron na naman ho mga bagong issue ng virus pero sa Panginoon talagang doon lang po tayo makakakuha ng kapanatagan. Sa Panginoon lang ho tayo talaga makakakuha ng tunay na kapayapaan. Kaya nga sana talagang lagi ho nating ipag-pray yung atin po mga online ministry, lalo na po yung ating family altar. Kasi alam ko po, isa rin po sa talagang inaatake ng kaaway yung atin po mga iba pang ginagawa para sa ministry ng Panginoon. Kaya yan ho yung bagay na sana lagi ho nating ipag-pray yung atin pong family altar, yung atin pong bread talk, at yung iba pa nating ministry. Dito po sa Light Ministry of Caloocan. Kaya nga sana talagang ito po ay gamitin ng Panginoon sa marami pang kaluluwa, sa mga kapatiran na tayo po ay talagang palakasin at palaguin sa atin pong pananampalataya. Okay? So tayo po ngayon ay mag-aaral na ng salita po ng Diyos at mga kapatid, ito hong ating passage ay madalas po nating naririnig o binabasa kapag tayo po ay merong gagawing pagkakaloob sa atin pong offering. Pero kumaga sabi ko nga, kinilos ako ng Panginoon, maganda siguro atin pong bigyang pansin. Pag-aralan po natin, ano po ba ang nakapaloob na katuruan patungkol po sa sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto patungkol po sa pagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Kasi baka, alam nyo ho, marami tayong mga bago, hindi ho namin, kumbaga, para pinipilit, kundi gusto lang nating ituro paano ba tayo magsisimula at saan din tayo magsisimula pagdating po sa larangan ng pagbibigay. Kaya yan ho yung ating bibigyang pansin ngayon po nga gabing ito. So sige po, samahan po ninyo ko at atin pong buksan ang ating mga Bible in 2 Corinthians chapter 1 or chapter 9, verses 1 to 15. Okay? So actually, buong chapter po ito para maging klaro po sa atin patungkol po doon sa atin pong pinag-aaralang giving. So samahan po ninyo ko at basahin po natin. Ito ho ang sabi ng Bible. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zealous had provoked very many. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we that we say not, ye should be ashamed in this same confident boasting. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ang sabi ng Bible, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give.
not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now, he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the glory or unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. And by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. And verse number 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Well, ang atin pong pag-aaralan ngayon pong gabing ito is the exhortation of Apostle Paul about correct giving. Again, the exhortation of Apostle Paul about correct giving. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa gabing ito, tunay po na amin pong hinihiling ang inyo pong patnubay, pagtuturo sa amin, at nawatunay po na kami ay maliwanagan patungkol po sa dapat naming ginagawa para po sa pagbabalik o pagbibigay ng nararapat para sa iyo. Samahan mo po kami, O Diyos, naway lukuban kami ng banal na Espiritu at sawayin mo po, Panginoon, ang paggawa ng kaaway. Tunay na amin pong maunawa ang maigi kung ano po ang kalooban mo sa bawat isa po sa amin. Kaya dakilang Diyos, sa iyo po namin inihiling ang lahat ng biyaya. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na gagawa sa amin pong kalagitnaan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, again, ito po ay bahagi na kung saan ay isa sa dapat ding matutunan ng mananampalataya kung papaanong tayo po ay lumalago sa paniniwala at sa atin pong pananampalataya. Kung inyo pong naaalala, yung atin pong pinag-aralan kaninang umaga lang, napakahalaga na ang Kristiyano po ay makaranas ng masasabi po nating paglago o yung sinatawag po nating pagdating po roon sa maturity. Di ho kasi maganda na tayo po ay natututo at nakakapakinig ng salita ng Panginoon pero hindi ho tayo natututo. Kaya nga tignan po ninyo, dito ko ho hinango yung atin pong topic for this evening sa verse number 5. Okay? Balikan lang po natin. Pakinggan po ninyo. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. So, dito ho sinabi ni Apostle Paul na napakahalaga na ang mga mananampalataya ay maturuan at ma-encourage para tayo po ay lalo pang pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, dito ho, tingnan ninyo sabi ni Apostle Paul, therefore I thought it necessary to exhort the brethren. So meaning, kung papansinin po ninyo at inyo pong napakinggang maigi, yung mga kapatiran sa Korinto may knowledge na po about giving. Ang sabi ni Apostle Paul na ituro na sa kanila ito noon pa, 'di ba? Matagal pa lang ibinahagi na ni Apostle Paul sa kanila kung paanong dapat ang isang mananampalataya ay matutong magbigay sa gawain ng Panginoon. Tandaan po ninyo,
ang giving na tama hindi po pinipilit. Ang giving or pagbibigay na tama ay hindi po dapat inuobliga. Sabi ko nga, ito hong atin pong ginagawa ay pagtuturo, hindi ho pagpilit. Sa sino man po sa atin. Ine-educate po tayo ng Bible kung papaanong ito po ay dapat ginagawa ng mga tunay na mananampalataya. Dahil tayo po ang nakaranas ng talagang ibinigay na pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga yan ho yung atin pong binibigyang pansin. So ngayon, ano po ba ang bagay na pwede nating matutunan kapag tayo po ay natuto, naaralan at na-exhort about correct giving? Kasi kaya ho natin sinabing correct giving, meron ho kasing incorrect, merong mali, merong hindi po naaayon, meron pong hindi tinatanggap ng Panginoon. Bagamat, yung gesture ng pagbibigay nagagawa natin. Kasi tandaan po ninyo, ang Diyos hindi naman po siya after sa dami o kaunti ng ating ibinigay. Hindi po yung kumbaga pag marami, yun yung tinatanggap. Pag konti, rejected. No. Ang ibig ko pong sabihin, kapag sinabi natin correct giving, yung naaayon, yung naaakma sa nagbigay at sa bibigyan. Nakukuha nyo ho, mga kapatid. Kasi ito ho yung dapat nating tandaan. Dapat ayon po yan sa kapasidad nung magbibigay at ayon din po yan sa atin pong pagbibigyan. Kasi pag pinag-usapan po natin giving sa church o giving sa Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, meron po yung classification. Meron po yung kumbaga tinatawag nating binabagayan. Kasi nga, pag tinawag ho nating giving, sometimes, in general, pag nagbigay tayo sa church, nagbigay na tayo sa Panginoon. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, nagbigay na tayo sa church. Mga kapatid, sa totoo lang, magkakaiba po yan. Kaya nga, itong tinuturo ni Apostle Paul sa kanila, sa mga taga-Korinto, sabi niya, therefore, meaning, tingnan nyo sa verse number 5, nagko-conclude na siya. Pero ang kino-conclude niya is yung from verses 1 to 4. Okay? Yun yung sinasabi niya. Kaya nga, tignan nito balikan ho natin from verses 1 to 4. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Ang sabi ng verse number 2, malinaw po, for I know the forwardness of your mind. Ang sabi ni Apostle Paul, I know your willing mind, your willingness. Nandiyan yung desire. Mga kapatid, yan ho yung ating bibigyang pansin. Hindi po kasi enough yung sinasabi lang natin na gusto nating magbigay o kaya we have the desire na magbigay sa Panginoon. But according to Apostle Paul, ang sabi niya, for I know the forwardness or your willingness of your mind for which I boast of you to them of Macedonia. Tama naman. Sa isang Kristiyano, meron tayong puso. Kaya di ba nakakarinig tayo? Gusto ko sanang magbigay. Kaya lang, di ba? Gusto ko sanang magkaloob sa Panginoon. Kaya lang. So ano ibig ko sabihin? Minsan, naiiwan sa puso natin yung gusto nating gawin, hindi na natin na itutuloy ihakbang. Kaya yun sabi ni Apostle Paul, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago. Parang sinasabi niya, yung mga taga-Achaia, ginagawa na nila ito. Okay na sila dyan, na-practice na nila, diba? Ginagawa na nila. So anong gusto mangyari ni Apostle Paul? Maganda, wag lang natin tong ilagay sa isip, kasi ganito po yan. Ako naniniwala, lahat po tayo tumanggap at pinagpala ng Diyos. Amen? Lahat po tayo tumatanggap ng biyaya at blessing sa Panginoon. Pero, maganda rin ho sanang matutunan natin, hindi lang sa isip, hindi lang sa mga binabasa natin, kundi matutunan din natin itong gawin o i-apply sa atin pong buhay. Ayan, kaya yan ho yung ating bibigyang pansin. Unang bagay po kung bakit mahalagang tayo po ay maturuan o ma-exhort patungkol po sa tamang pagbibigay. Number 1, because correct giving will influence our brethren.
Yung atin pong mga kapatiran, pansinin po ninyo from verses 1 to 4, sinabi niya rito, verse number 3, "Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf." Okay? "That, as I said, ye may be ready." Verse number 4, "Lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared. We that say not," sabi niya, "you should be ashamed in this confident boasting." So sabi ni Apostle Paul sa kanila, hindi po pwedeng nasa isip lang natin ito, hindi po pwedeng hindi natin to gagawin. Bakit? Ano po ang sabi ng Bible? Hindi ba't malinaw kung papaanong ito po ay ginagamit ng Diyos para tayo po ay matuto at mahamon din yung iba nating kapatiran. Sabi ng verse number 1, tignan po ninyo. Sa Achaia, sabi ng Bible, nagagawa na nila a year ago. Pero sabi niya rito, "And your zeal hath provoked very many." Ibig sabihin, kung ito po ay ina-apply natin, yung salita po kasi diyang very many, yung iba ay pwedeng matuto. You stir up others. Yung ibig sabihin ng provoke very many. You stir up others. Para bang nagiging tayo po ay nakakahikayat. Kasi alam naman ho natin, isa po sa talagang mahirap o maselang pag-usapan ay yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Isa po yan, sa talagang, alam nyo ho, ginagamit ng kaaway para yung mga bago at yung matagal ng Kristiyano, alam nyo ho, panlamigin. Palamigin ng kaaway. Kaya ako naniniwala, kapag tama ang puso ng isang mananampalataya, mga kapatid, hindi po magiging mahirap o maselang usapin ang giving. Kaya lang naman ho nagkakaganyan kasi nga kung minsan, 'di ba, ang dyablo ay naglalagay po sa atin ng ibang pananaw. 'Di ba? O kaya dinadala tayo sa isang sitwasyon na hindi po nagiging klaro sa atin yung ginagawa po natin sa Panginoon. Sa totoo lang, kapag hindi humalinaw sa atin yung mga gagawin natin, kahit hindi giving, hindi po nagiging blessing. Yung pag-awit, 'di ba? Yung paglilingkod, yung ibang bagay na ginagawa natin, pag hindi po yan naging klaro, mga kapatid, hindi po yan magiging blessing. Kaya nga naniniwala po ako, kung talagang tayo po ay natuturuan at natututo mula po sa tamang pagbibigay, mga kapatid, yan po ay nakaka-encourage, nakaka-enganya sa iba. So, correct giving will influence our brethren. Bakit? Kasi nakikita niya, kapag tama yung nagbibigay, tama yung ibinibigay, nakikita sa buhay nung gumagawa yung pagpapala. So ngayon tayo, 'di ba, bilang 'di ba nag-oobserba at nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita natin kung papaano yung mga Kristiyano bine-bless ng Diyos. Kaya nga sana tunay po na talagang isabuhay po natin kung papaanong tayo po ay tinuturuan ng tamang pagbibigay. Uulitin ko po, ano ang sabi ng Bible? Ang totoong pagbibigay, ano po? Sabi ng verse number 6, sundan po ninyo. Sabi diyan, "But this I say," alright, "he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. And every man," verse number 7, "according as he purposeth in his heart, so let him give." Amen? Not grudgingly. Tama po ba, mga kapatid? Huwag tayong magbigay kasi po pinilit. Huwag tayong magbigay kasi nakita natin may pangangailangan. Magbigay tayo kasi tama. Nakuha niyo ha, mga kapatid? Uulitin ko po. Huwag tayong magbigay kasi pinilit. Huwag tayong magbigay kasi nakita natin may pangangailangan. Magbigay tayo kasi alam natin yun ay tama na ginagawa ng mananampalataya. Kasi po, kapag tayo ay nakadepende lang sa gusto nating gawin, mga kapatid, magiging moody at seasonal o conditional yung ating paglilingkod.
Oh, naintindihan po ninyo. Kapag yan naman dahil sa may pangangailangan, papaano kapag ang gawain 'di ba, pinagpala, hindi na tayo magbibigay. O kaya yung manggagawa, alam naman natin, 'di ba, kahit papaano maayos ang buhay, hindi na tayo magbibigay. Mali, mga kapatid. Ang pagbibigay, hindi dahil sa may nakikita kang need. Ang pagbibigay dahil sa tinuturo ng Bible. Kaya yan ho yung maliwanag na katuruan patungkol po sa alam naman nating pagbabalik o pagbibigay ng nararapat para sa Panginoon. Kaya because correct giving will influence our brethren. Number 2, because correct giving will increase our blessing. Diyan din po yan sa chapter 9 na yan, from verses 6 to 9, sabi po ng Bible, ito ho yung kumbaga stand, okay, na gustong ipakita ni Apostle Paul sa mga kapatiran. Sabi po ng verse number 6, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly." Kapag tayo raw ay nagbigay ng kakaunti, ano ang sabi po ng Bible? Aani rin tayo ng kakaunti. Pero pag tayo raw ay nagbigay, he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So, ito ho yung biblical sabihin nating truth about giving. Ito ho yung katuruan patungkol po sa tamang pagbibigay. Pag tayo nagbigay, ng marami, maraming bumabalik. Pag tayo po ay nagbigay ng kakaunti, kakaunti ang bumabalik. So sa madalit salita, ito ho yung bagay na pwede nating pagkunan ng idea. Kung gusto natin ng maraming blessing, marami tayong ibigay. Tingnan nyo sabi ng verse number 7, "Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever." Okay, let me clarify verse number 9 para makita ho natin yung blessing dito ho sa, alam nyo, pag tinawag nating tamang pagbibigay. Sabi ho ng verse number 9, "As it is written." So meaning, gaya ng sinasabi ko po, pag merong ganyang salita, yan po ay nanggaling sa lumang tipan. Bago pa yan basahin, isulat o sabihin sa New Testament, meron na po yan si Old Testament. Tignan po ninyo. Sabi ng Psalm 112 verse number 9. Ito po yon. "He hath dispersed and he hath given to the poor, his righteousness endureth forever. His horn shall be exalted with honor." Ngayon, ang sabi ng verse number 9, "He hath dispersed abroad." Okay? Parang ganito yung time nila, Apostle Paul, di ba't bumabiyahe sila? At ang tinutukoy ni Apostle Paul dito, Achaia at saka yung Macedonia. Okay? Para lang po may idea. Sabi ni Apostle Paul, kung kayo ay tumutulong sa kanila, halimbawa lang, kung kayo po ay tumutulong sa ibang lugar na hindi nyo nakikita kung ano yung kanilang ginagawa, pero dahil kayo po ay may pananampalataya sa Diyos, nananalig kayo na yung inyong ginawang pagbibigay ay para sa Panginoon, ang sabi ng Bible, He hath given to the poor, He hath dispersed abroad, and He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Yung hindi nyo nakikita na tinulungan ninyo, ang sabi ng Bible, His righteousness remains in you. Okay? At yung tinulungan po ninyong mahirap, naghihirap because of their situation, ang sabi ng Bible, His righteousness remaineth in you. Okay? So sa madalit salita, ganito po yan. Kung yung hindi nyo nakikita, kung yung inyong alam na naghihirap, tinulungan natin, how much more dagawain ng Diyos? Na kung nasaan kayo ngayon, mga kapatid, pakinggan po ninyo, ito ang ating pinag-aaralan, kung ano yung kalagayan mo na alam mo na dapat mong gawin. Sabi ko nga, yung tumulong ka sa mahirap, may blessing. Tama po ba? Yung tumulong ka sa iba, may blessing.
Eh di lalo na kapag ang tinutulungan mo, yung gawain na inilagay sa iyo ng Panginoon. Hello? Tama po ba mga kapatid? Nakuha po ninyo? Di lalo na kung ituhong ministering ito, na alam nating ginagamit ng Diyos. Ulitin ko, yung mahirap pag tinulungan mo, may blessing. Ano ba ibabalik sa iyo nun? Diba? Yung iba, ano ba ibabalik sa atin? Pero itong gawain na alam mo, dito ka pinagpala, dito ka pinalaki, dito ka tinuruan, dito ka naligtas, dito ka lumalago, dito lahat, gumagaling, dito tayo lahat natututo. So sa madalit salita, kung yung walang kinalaman sa buhay mo, kapag tinulungan mo o binigyan mo, bumabalik sa iyo, how much more yung gawain natin? Nakuha nyo ha, mga kapatid? So yan yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Because correct giving will increase our blessing. Amen? Pag tama yung pagbibigay mo, garantisado, pagpapalain ka ng liglig, umaapaw, sabi ng Bible. Kaya nga, para matuto po tayo, alamin natin ano ba yung dapat nating ginagawa pagdating sa giving. Kaya nga sana mga kapatid, makita ho natin kung papaanong ang Diyos ay totoo sa Kanya pong ginagawa sa atin pong buhay. Kaya nga anong sabi ng Psalm 112 verse number 9? He hath dispersed, He hath given to the poor, His righteousness endureth forever. And His horn shall be exalted with honor. Kaya nga, the more na tayo ay nagbibigay sa gawain ng Diyos, lalong merong bumabalik na biyaya sa atin. Tandaan po ninyo, hindi natin mahihigitan ang Diyos sa lahat ng ibinigay natin sa Kanya. Bilangin pa natin lahat yan, pagsama-samahin pa natin lahat yan, hindi pa rin yan hihigit sa lahat ng tinanggap natin mula sa Kanya. Higit pa rin ang pagpapala ng Diyos. Higit pa rin yung lahat ng ibinigay niya sa atin. Kaya nga sana mga kapatid, isipin natin ito. Diba? Kapag tayo nagbibigay ng tama, lalo tayong pinagpapala. Amen? So the more na tayo ay may binibigay, lalo tayong merong dapat i-expect na tanggapin. Diba? Kasi may binigay tayo. And last but not the least, because correct giving will illustrate our belief. And because of this practice, mga kapatid, parang ganito sinabi ni Apostle Paul, magaling kayo sa faith, magaling kayo sa love, okay? Magaling kayo sa Bible, magaling kayo sa mga doctrine, pero kung hindi naman tayo tama sa giving, hindi ho lahat, makatotohanan yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa kanila, as you abound in these things, dapat dito rin mag-abound kayo. Kasi ang may pananampalataya sa Diyos, dapat natutong magbigay. Ang may pag-ibig sa Diyos, dapat matutong magbigay. Dapat yung may doktrina na tinuturo ng Bible, dapat natutong magbigay. So kasi parang ito ho yung pagpapatunay, manifestation, ika nga, ng atin pong totoong pananampalataya sa Diyos. Kilala niyo si Abraham. Diba? Totoong si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin yung istorya kung paano sila nagkaanak ni Sarah. Sabi ng Bible, diba, imposibleng magbuntis itong si Sarah. Bakit? Dahil sa edad, pangalawa, alam naman natin, barren. Barren na, diba, nasa old age pa, kaya natawa siya, diba, nung dinalaw sila ng mga anghel, sabi niya, diba, imposibleng imposible. Hindi lang imposible, imposibleng imposible. Bakit? Matanda si Abraham, matanda na si Sarah, baog pa si Sarah. So anong ibig ko sabihin? Malabo yun. Pero, nangyari ang hula ng Diyos. Tama? Nangyari yung pangako ng Diyos. Binigyan sila ng Isaac. Eto na ho ngayon. Dito papasok yung idea, kung meron kang pananampalataya sa Kanya, bakit hindi mo kayang ibigay si Isaac? Kasi yun ho yung bagay na gusto nating patunayan di ba? Ang linaw. Okay? Si Abraham, mahal niya si Isaac. Yeah, and he has faith sa Diyos.
Pero ito na ho, dumating yung challenge. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Mount Moriah o pumunta ka sa isang bundok na sasabihin ko at doon sumamba ka sa akin. Wala kang ibang dadaling hayop kundi si Isaac at ang kahoy. O, di ba yung panggatong? Okay? Umakyat sila. Nagtatanong si Isaac. Sabi niya, ito yung kahoy, ito yung apoy, but where is the lamb? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Tama? God will provide. So, ito na ngayon. Habang lalaki sila, dumating sila sa tuktok ng bundok at tinali niya na si Isaac. Sa palagay ninyo, wala bang palag yun? Wala bang galaw si Isaac na, sige, itali mo lang ako, sige, i-offer mo lang ako. Merong ano yan, may something na, di ba, kumbaga, magdadala sa atin na iisipin natin, ganun lang ba kadali yun? Mga kapatid, hindi. Pero dahil nga merong faith, itong si Abraham, hindi magiging mahirap gawin yung bagay na alam mo gagawin mo para sa Diyos. Kaya nga kung tayo po, mga kapatid, ang issue rito, giving eh. Pero kung tayo may pananampalataya, hindi mahirap pag-usapan ng giving. Kung totoo rin ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi mahirap pag-usapan ng giving. Nakuha niya mga kapatid. Kapag ang Kristiyano lumago, hindi mahirap pag-usapan ng giving. Kaya lang mahirap pag-usapan yan kasi nga kulang tayo ng pananampalataya. Hindi pa tayo, kumbaga, dumarating sa level na naging malago na tayo sa Panginoon. So napakahalaga. Ito yung sabi ng Bible. Diba, tinalian niya si Isaac and then kinuha niya yung kutsilyo and then i-offer niya si Isaac pero ito ang Panginoon. Nag-intervene siya. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Diba? Nakita ko kung gaano mo ako kamahal at kung paano ka nanampalataya sa akin. Binigay ng Diyos yung provision kapalit kay Isaac. Anong nakita ko rin? Yung totoong may pananampalataya, kayang magbigay. Yung totoong may pag-ibig sa Diyos, kayang magbigay. Mahirap o mayaman, 'di ba? Pandemic o hindi pandemic, kapag nasa iyo ang pag-ibig mo sa Diyos, kapag nasa iyo ang pananampalataya mo sa Diyos, walang mahirap pagdating sa giving. Kaya kayang ibigay ni Abraham si Isaac kasi merong faith. Ganun din, sabi ni Apostle Paul, 'di ba? In verses 11 to 15, because correct giving will illustrate our belief. Verse 11, being enriched in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. Look, tignan nyo yung verse number 11. Ano yung theology nakalagay dyan? Ano sabi dyan? Being enriched in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. Tumanggap lang tayo. Mga kapatid, tumatanggap lang tayo ng blessing. Kaya nga tayo ay nagpapasalamat. Ano yung pagpapasalamat natin kung wala tayong tinanggap? Verse number 12, for the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Parang sinasabi ni Apostle Paul, hindi lang sa pagtulong sa nangangailangan, kundi ito rin ay nagdadala sa atin sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. Verse number 13, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution. Sabihin nung liberal, yung kanilang malaya at totoo, na galing sa kanilang pusong pagbabahagi. So ganun din. Di ba mga kapatid, naniniwala ako. Verse 14, by their prayer for you which long after you for the exceeding grace of God in you, thanks be to God for His unspeakable gift. So, pag tinignan ho natin, mapalad itong Corinthian church. Alam nyo kung bakit? Kasi sila po ay pinagpala ng Diyos. Bagamat alam po natin na itong mga kapatiran dito, ay mahirap, kumbaga gamitin na natin yung term, mahirap o nahihirapan si Apostle Paul na paliwanagan sila ng dapat nilang maging practice. Pero alam nyo, ang na-appreciate ko kay Apostle Paul, hindi siya napigilan.
Kahit ang tao mahirap paliwanagan, kahit ang tao may pinag-aralan at may mataas na level ng pamumuhay, hindi napigil si Apostle Paul na sabihin niya pa rin yung dapat matutunan nung mga kapatiran sa Korinto. Kasi sabi diyan yung unspeakable gift. 'Di ba? Ang tawag diyan indescribable gift. So hindi ho lahat meron ito. Mapalad ang Corinthian Church sapagkat sila po ay pinagkalooban ng ganitong gift. So lahat tayo gusto natin magaang ang pamumuhay, tama po ba? Lahat tayo gusto natin maayos tayo sa mga pangangailangan. Pero ang Corinthian Church talagang dumadaloy ang biyaya. Napakapalad nila, napaka-blessed nila. Pero ito ho ang punto ni Apostle Paul. Hindi ho po pwede na tumatanggap nga ng blessing pero hindi ho tayo natututong ibalik o gawin yung para sa Panginoon. Tandaan po ninyo, kahit gaano kaganda ng pabor, kahit gaano kaganda ng offer, kahit gaano kaganda yung opportunity, tandaan po ninyo, may hangganan yun. May hangganan yun. So kaya sana habang tayo po ay nakakaranas ng blessing ng Panginoon, wag din ho tayo makakalimot na gawin yung para sa Kanya. Sabi po ng Bible in Hebrews chapter 13 verse number 16, for to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. So, wag ho nating makalimutan yung gumawa ng tama at magbahagi sa mga dapat nating bahaginan. Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin palagi mga kapatid, kapag pinag-usapan natin pagbabalik o pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi ho dapat pinipilit. Hindi ho dapat nauobliga. Hindi ho dapat nakakakita lang ng pangangailangan. Dapat kaya ho tayo nagbibigay kasi alam natin na ang pagbibigay ay isang tamang gawain ng mga mananampalataya. Dahil yan po ay tinuro ng salita po ng Diyos. Sana tayo po ay natuto ngayong gabi at nawa tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa gabing ito kung papaanong kami po ay nag-aral ng inyo pong salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo po kaming gabayan, pagpalain mo po ang lahat ng nakapakinig ng amin pong pinag-aralan. Lord, ikaw po ang kumilos sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.